Ang inaangklahan ko po dito ay yung pagtataas ng antas ng pagkatao ng ating bawat barangay. Sana tulungan tayo dito, magkakasama po tayo dito na humaharap sa mga problema. Wala pong problema na walang solusyon. Ang nilalaman ng mga usaping ito ay sariling pananaw at personal na saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. Ito walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Magandang umaga mga kahardin. Ito na naman ang inyong pambansang sulsulero, si Kasamang Jonas. At may makakausap tayo, makakadaupang palad dito sa ating kapihan, si Sir. Sir, pakilala mo ang Ako nga po pala si JD Garcia, ugnayan sa Manggahan. Okay. Sir JD, ano ba yung ugnayan sa Manggahan? Departamento ba to ng ating barangay? Ang ugnayan po sir, actually, unang-una po ito, city level po ito na binaba po sa ating barangay level. Okay. So sa makatuwid po, tayo pa lang po ang meron nito sa buong barangay ng Pasig. Ito po ay sa initiative po ni Consikap, kaya napakatalinong hakbang po ito para sa ating barangay. Ano naman ang scope niyan, yung ugnayan sa Manggahan na yan? Ano ba, paano gumagana yung ano niyan, mekanismo niyan? Maisingit ko lang po, Okay. ang mission po kasi ng ugnayan sa Manggahan ay bilang maging partisipatibong paggogobyerno na may malasakit sa nasasakupan bukas sa pagtataas ng antas ng bawat pagkatao ng kapwa natin dito. So maganda rin pala yung ano niyan, yung takbo niyan, maganda yung aim nitong itong ugnayan sa Manggahan na to, no. On your experience, sir, ano yung mga na-encounter mo na pangkaraniwang dumarating sa inyo? Pangkaraniwan po, mostly po in terms sa sa halimbawa sa animal welfare po. Ito po yung tae ng aso. Okay, Kaya pumapasok po diyan yung responsible pet ownership. Meron din po diyan yung mga simpleng awayan ng mga kapitbahay na pwede naman po nang masolve na sa ugnayan pa lang na hindi na iaakit dati po kasi ang daming trabaho ng ating lupon. Kami sa ugnayan, hanggat maaari, simpleng hindi pagkakaunawaan ng magkapitbahay, masolusyonan na natin. Kung sakasakali naman na may inilapit sa inyo na isang concern ng isang kababayan natin at ito particular papasok sa isang departamento, ganito ba to? Nai-ano nyo ba yun? Nai-address ba ito kaagad ng concerned department? Ito lang po ang kagandahan sa ugnayan. Dati po kasi sir, pagka merong community concern, meron tayong hindi pagkakaintindihan o may problema sa ating komunidad, hindi natin alam kung saan lalapit sa barangay. Ngayon, may ugnayan na po, hina-highlight po natin dito, kami po yung sumbungan ng bayan. Okay. So, sa amin po lalapit, pag lumapit sila sa amin, titingnan namin kung ano yung problema nila, kung paano kami makakatulong. Then, after po nito, i-designate po namin ito sa mga concerned na departamento na sila yung kailangan mag-take action. Okay, para ma-address yung tamang problema. Opo. Maganda pala, no? Kaya lang, ang inaano ko rito, Sir JD, kumusta naman yung relasyon ninyo doon sa mga concerned departments na sa inyo binabato, ipapasok nyo sa ibang departamento at na-actionan ba ito? At kung hindi man, anong ginagawa nyo rito? Based on experience po ngayon, simula nung naitatag ang ugnayan sa Manggahan, maayos naman po na address ng per department yung mga concern ng ating mga kabarangay. Opo. Kaso lang, dito rin po nagkakaroon ng problema, siguro hindi pa masyado kasi since bago po ang ugnayan So hindi po alam ng karamihan kung anong key role and responsibilities ng ugnayan. Sana po, ayun, nandito na rin po tayo. Sana po kung napapollow up, kung pumapasok kami sa kanilang mga departamento, wag po nilang isipin na nanghihimasok po kami. Okay. Nandito po kami sa ugnayan para tulungan po sila ma-address po ng tama
ang mga concern ng ating mga kabarangay. Kasi ito po, hindi po pare-parehas ang pagtanggap eh. May natutuwa po pero meron naman din pong hindi. Siguro pakiramdam po nila na panghihimasukan po ang kanilang mga departamento, which is ang gusto lang po namin is ma-address po ng tama yung mga concern ng ating mga kabarangay. Para maging smooth yung pag-transition ng problema na nagagawa ng solusyon. Ano? Isa pang concern ko rito sa sinasabi nating departamento ninyo eh. Paano ba? Paano lalapit sa inyo? Through text, through PF, personal? Ganun ba yan? Paano? Meron po kaming walk-in. Meron po tayong desk ng ugnayan sa Barangay Hall, second floor po. Pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa amin through Facebook page po namin. Okay. Ugnayan sa Manggahan po, like and pa-share na rin po para at least mas aware po ang ating mga kabarangay. Pwede po kayo doon mag-message, open po yun Parating lagi. kung ano man yung concern para okay. Concern po, ni-request na makakatulong ang barangay. Okay. Hotline, meron kayo sir? Hotline? For now po, ginagawa po namin to sa ISO. Magkaroon po ng personal na hotline ang sarili ng departamento. Okay. Pero for now po, ginagamit po yung personal na number ko po. Pwede nyo pong makontak. Makikita naman natin yan sa link sa baba siguro niyan mamaya, ano sir, no? Na papakita natin yung link nung contact number ng ugnayan sa Manggahan, ano. Maganda no, nakita ko. Ni sa hinagap hindi ko nakita na naisip na pwede palang magkaroon ng ganitong isang bahagi ng ating barangay na kung saan kasi dati pag may nagrereklamo, may concern, diretso ka agad sa kapitan di ba? Opo, ayan po yung iniwasan natin Napupuno. Sa halip na makapagtrabaho pa ng maganda ang punong barangay, i-attend pa niya, i-address pa niya itong mga concern na to. Maganda itong naisip ng kapitan natin na to. Ano? Bilang Pangulo, Sir JD, anong aral, anong mensahe ang maibibigay mo patungkol sa ugnayan sa Manggahan? Katulad po ng sa akin, ang inaangklahan ko po dito ay yung pagtataas ng antas ng bawat pagkatao ng ating bawat barangay. Sana tulungan tayo dito, magkakasama po tayo dito na humaharap sa mga problema. Wala pong problema na walang solusyon. Ito rin po, nagpapasalamat din po talaga kami. Tayo na na-create ang ugnayan sa Manggahan, dito po na-address natin talaga ang mga concern ng ating mga kabarangay na hindi na ito umaabot pa sa mataas na level. Kumbaga, less trabaho na po ito, mas nasusolusyonan natin ng mabilis ang bawat problema. Isa lang, ano ko lang po dito, take away lang po natin na aral is yung pag-address po ng tama na hindi napupolitika yung mga problema. Okay, maganda yung naibatong solusyon at aral ni Sir JD, ano. Totoo naman yan para umunlad ang komunidad, ang barangay mo kailangan tumulong ka. Ito yung tinatawag nating kailangan may partisipasyon ang bawat mamamayan. Sana ito na yung maging simula. Isa din po yan sa amin na mission ng ugnayan. Yung isali po natin hindi lang barangay ng barangay. Isali po natin ang bawat mamamayan po natin sa solusyon. Okay. May kailangan lumahok. Lumahok ang mamamayan para sa ikalulutas ng isang problema ng ating pamayanan. Okay. Siguro masyado ng mahaba. Dudugtuhan natin ito sa susunod, Sir JD. Marami pa po, pwede nating pag-usapan. Mula po rito sa Jardin de Aguila, ito ang inyong pambansang sulsulero. Dito lang yan, sa Kapihan sa Hardin.